Hello guys, kumusta? May magandang balita tayo. Siguro nabasa nyo na itong email ni Starlink or nakita nyo na sa mga post ko na may free 1 month internet si Starlink related sa referral program nila. Ang tanong mo siguro, how Starlink referral program works o paano ito gumagana at paano ma-avail ang free 1 month internet? Simple lang po siya gumagana basta may mag-order sa link nyo, pwede ka na ma-qualified sa free 1 month internet ni Starlink. Pero may mga restrictions siya. Yun ang aalamin natin later on. At ano yung mga benefits at perks. Steps, how to use referral link, how to monitor. Don't worry, i-discuss natin siya kasama yung terms and conditions. May mga bawal guys. Pwede kasi ma-void ang referral nyo. Sayang! Nga pala guys, huwag niyong kalimutang i-like yung ating video at mag-subscribe din. Salamat. Para lang may idea kayo, ang referral program ay isang marketing strategy para dumami ang users or buyer ng isang product or services. Then may perks ang mga mag-join sa program. Siguro ang tanong mo, bakit need nila ng new users? Congested na nga sa ibang area sa Pilipinas. Kasi kung titingnan natin sa Starlink map, sold out na ang residential plan sa Mega Manila area dito sa Luzon, from New Clark City to Batangas to Lucena City. So far, sa Visayas area, wala pang sold out as of recording. Kaya dapat makasecure ka na ng residential slot ngayon na if plan mo mag-Starlink. Then recently lang, sa ibang parte ng Mindanao, sold out na din ang residential plan. Lalong-lalo na sa area ng Marawi, Cagayan de Oro, Pagadian, Cotabato City. Kahit sa dulong part ng Pilipinas, sold out na din. From Zamboanga City to Sulu at Sitangkay. Ang tanong mo siguro bakit nag-sold out? Ang ibig sabihin po nun, madaming users o mga dish ng Starlink sa mga area na yon. Meaning mataas ang demand. Ang capacity lang kasi ng isang Starlink satellite ay 2,000 dish na connected para makapag-supply ng stable na 100 megabits per second. Kaya kung nasa area ka ng mga na-mention ko na lugar, high chance na below 100 megabits per second na yan. Kasi hindi na kaya mag-supply ni Starlink ng stable na 100 megabits per second, meaning low ang supply in terms of available Starlink satellites. At kung mag-roam ka naman, less priority ang roam service plan sa mga congested area kasi mas priority ang residential plan over roam plan. Kaya if naka-residential plan ka, maswerte ka. Wag na wag kang mag-cancel service or standby mode kasi pwedeng mawalan ka ng residential slot kung nasa area ka naman ng may residential slot pa. Itong nasa map, yung color sky blue, sure may slot pa yan. Pag dark blue, sold out na or wala ng residential slot. I-activate na natin ang Starlink mo kaysa maubusan ka pa ng residential slot. No choice ka kundi mag-roam service plan. Pricey ang monthly nun. 5,700 piso kada buwan. Don't worry, may way ako na mas makakatipid ka. Iwas 14k pesos na demand surcharge. Direct residential na yon at sure ka na 3,800 piso ang monthly mo. Ito yung details para mas may idea ka. If may Starlink ka naman na, tapos hindi po pa siya na-activate or wala pang account, o di kaya ay gusto mo i-transfer sa new account. Pero ang problem mo is ang laki ng babayaran mo. Kasi may 14,200 piso na demand surcharge pag residential. Parang bayad kasi ito para sa slot ng residential plan. Plus yung 3,800 piso na bayad internet subscription. So, pumapatak siya na 18,000 piso sa pag-activate. Diba ang mahal ng price activation pa lang? Kung mag-roam ka naman, di pa sure if may slot ng residential if nag-switch kayo. Tapos 5,700 piso pa ang monthly. Don't worry guys, I got you. Yes po, nag-activate ako. May process kasi ako na mas makakatipid kayo. Dun sa process ko, kasama na dun first month internet, the next bill nyo. 3,800 piso na lang babayaran mo residential service plan. Plus, may direct support sa akin in case may issue para worry-free kayo. Isang chat nyo lang for sure, mag-response ako nyan basta online ako. Basta doon, pag-activate ko, ang binabayaran nyo doon ay
mas tipid na activation at iwas demand surcharge. Tapos, worry-free pa kayo kasi may direct support sa akin. If interested ka or need mo ng help, message lang sa FB Messenger ko ito siya. Added na din yung link sa description at comment section. Ayun guys, back to Starlink Referral Program na tayo. Ano ang benefits at perks ng Starlink Referral Program? 1. The program is available exclusively to residential account holders with either residential or roam service. Ang meaning nito, para ito sa may existing Starlink account na ang pwede sumali sa program. 2. When they sign up and activate their Starlink, both of you will get free 1 month of internet. Ang meaning nito, kapag valid yung na-refer mong Starlink buyer or user, parehas kayo may free 1 month internet. 3. 30 days from your friend's account activation, a service credit will be applied to your account. Ang meaning nito, after 30 araw pa bago mo ma-check if valid yung referral mo. Pwedeng wala kang makuha na free internet pag hindi valid referral. Then, pag valid naman, magkakaroon ka ng service credit. 4. The service credit will be used to deduct from the total of your next invoice. Ang meaning nito, once may service credit ka na, next billing mo pa siya pwede magamit or mag-auto-deduct sa bill mo. That time, dun palang gagana yung free 1 month internet. O di ba ayos at okay na okay. If plan mo mag-Starlink, gamitin mo lang to referral link ko. Added na yung link sa description. Ako ang bahala sa'yo in case may question ka about Starlink or issue. For sure, nagawan ko na siya ng content. Pwede ka din muna mag-research bago bumili. Comment ka lang din sa baba if may question ka. Pwede mo din ako i-message sa FB Messenger if may Starlink account ka na. I-grab muna itong opportunity para i-invite ang friends mo na gusto mag-Starlink. Para parehas kayo may free 1 month internet. Pwede mo ibigay ang sarili mong referral link sa kanya. Ito yung guide para makuha mo ang sarili mong Starlink referral link. Start tayo sa Starlink app. Pag open nyo ng app, may user icon sa top right. Need mo mag-login syempre. Para makita mo itong menu na free month for you and them. Click mo lang yan. Then lalabas itong screen na ito. Pwede mo i-share via QR code. Click mo lang ito. Pwede mo itong pascan sa friends mo. Or di kaya ay, click mo itong share button. Then click copy icon. Then paste sa chat. Or i-post mo sa Facebook or any social media accounts mo. Then, pag may nag-click sa link mo, ganito siya. Mag-redirect siya sa website. May lalabas na ganito sa taas ng website. You are using referral code. I-try natin sa residential. Pag nag-check out, ganito siya. Example, ito yung service address sa Boac, Marinduque. May lumabas na referral code applied. Kaso ang problem, may 418K plus na demand surcharge. Ang sakit nito sa bulsa. If mag-check out ng residential via website. Pero ganun po ang proseso. Once nag-check out ang friend mo ng residential, after 30 araw mo pa malalaman if valid or not valid ang pag-refer mo sa kanya. Pero in case gusto mo mas makatipid, may guide ako para dun. Later on, i-discuss ko siya. Kapag sa Starlink website naman, login lang kayo sa account nyo. Makikita mo agad dito sa pinaka-home, may referrals menu. Click nyo lang din. Pwede mo na i-click yung copy referral link button. Ito siya. Link lang talaga siya. Then pwede din na mga invite via email. Wala nito sa Starlink app. Ganito lagay nyo lang email ng friend nyo. Then click refer button. Para may idea kayo, ganito ang lalabas sa email. Then pag nag-click ng order button, may lalabas na ganito sa taas ng website. You are using referral code. I-try natin sa Roam. Pag nag-check out, ganito siya. May lumabas na referral code applied. Ayun guys, pag nag-check out ang friend mo, after 30 araw mo pa malalaman if valid or not valid ang pag-refer mo sa kanya. Pero ngayon ang question mo, paano malalaman na valid ang mga referral natin? Ito guys, yung Starlink referral current restrictions at terms and conditions to qualify for a referral reward. Start tayo sa current restrictions. 1. Referrals will only issue credits to the residential and roam subscriptions. Ito yung pag nag-order na ang friend mo. Dapat residential or roam plan ang na-avail niya pag nag-check out. Hindi business plan or maritime or global priority. 2.
Referral codes are granted on the account level, not by number of service lines. Para lang naman ito sa referral link or code mo, meaning one referral link per account, hindi per devices na nasa account mo. 3. Kits purchased from a retailer or reseller are not eligible for the referral program. Please note, no credit will be given even if a referral link was used during activation. Simple lang naman, basta di kasama sa referral program yung nabili sa Data Lake or Silicon Valley na Starlink. Kahit nag-activate pa na may referral code. 4. Referrals must be made within the same country. Make sure mo lang na yung i-invite mo na friend, naka-register ang account sa Pilipinas para maging valid yung referral mo. 5. The referred customer is not, nor have they ever been, an existing Starlink customer, meaning bawal sa mga may existing account na. Safe naman siguro if sa kapatid mo naka-name ang account or relatives. 5. The referred customer must purchase a Starlink kit using the unique referral link provided by you. Dapat sa link mo mag-order ang friend mo para meron kang libreng isang buwang internet credits. If sa link ko naman ikaw nag-order, parehas pa din naman po tayo magkakaroon ng free 1-month internet. 6. The referred customer must remain a paid Starlink customer for at least 1 month after activating the Starlink kit. Dapat yung friend mo, sa second month niya, sa paggamit ang Starlink, dapat nakasubscribe pa din sa Starlink. Meaning, dapat 2 buwan niyang ginagamit ang Starlink at bayad ang monthly billing at walang due amount. 7. Starlink reserves the right to limit, cancel, delay, or revoke a referral reward if Starlink determines in its sole discretion that the participating party has acted in a fraudulent or abusive manner, or if Starlink terminates or suspends a Starlink user account based on a violation of the Starlink service terms. Simple lang po ibig sabihin nila, follow the referral rewards rules and Starlink service terms. Na-discuss ko na yung mga bawal sa Starlink. Ito po yung thumbnail ng video para may idea kayo bago bumili ng Starlink. 8. You agree to not represent yourself as an employee or agent of Starlink or as a distributor or reseller of Starlink kits. Wag na wag mong sasabihin na connected ka sa Starlink like employee, agent, distributor, or reseller kasi pwede kang habulin or kasuhan ni Starlink. Kasi bukod kay Data Lake, may mga bagong authorized reseller na din si Starlink sa Pinas. Ito ang updated Starlink reseller sa Pilipinas as of October 5, 2025. 1. Data Lake Inc. 2. PLDT Inc. 3. Clark Network and Technology Corporation. 4. I1 Resources Inc. 5. Pacific Wireless Inc. 6. Rev LV Solutions Inc. 7. We Are IT Philippines Inc. 8. Pacific Wireless Inc. If gusto mo malaman ang full list ng Starlink authorized reseller, added na yung link sa description. Ito yung last sa referral terms and conditions. You agree to indemnify and hold Starlink and its officers, directors, employees, and agents harmless from and against, and assume complete responsibility for all third-party suits, actions, claims, losses, judgments, damages, costs, and expenses arising in connection with your negligence, misrepresentation, fraud, error, or omission relating to or concerning Starlink, the products, or this agreement. Ibig sabihin, kung may magsampa ng kaso laban kay Starlink dahil sa pagkakamali o kapabayaan na ginawa mo kaugnay ng serbisyo o produkto nila, ikaw ang magbabayad sa lahat ng gastos na abutin ni Starlink para ipagtanggol ang sarili nila, kasama na ang anumang babayaran nilang danyos. Kaya bago bumili, mag-due diligence ka muna or mag-research. Kaya bumili ka lang ng Starlink direct sa website or sa mga authorized reseller para di ka ma-scam. May chance kasi ma-disabled ang account nyo kapag hindi nyo nabili ang Starlink nyo sa mga authorized reseller or sa Starlink website. Papadalhan ka ni Starlink ng cease and desist letter. Ganito sample niya. Pwede po kayo magtanong-tanong muna bago bumuli. Siyempre, ang suggested ko is via Lazada ng Data Lake. Sale po ngayon sa Lazada, 26,000 piso. Plus na lang, then message nyo ako pag i-activate para makatipid kayo. Added na din po yung link sa description. Ito ang ginagawa ko para mas makatipid kayo sa Starlink hardware,
sale alert. Payday sale sa Lazada, less 1,600 pesos ang Starlink. Simple lang ang step. Need lang natin mag-collect ng vouchers. Click collect all button. Then lalabas yung mga na-collect mong vouchers. Ito yung sinasabi ko na 1,600 piso na discount. Next step, mag-collect ng Lazada coins. Andito siya, may button dito na collect. Sa akin kasi na-collect ko na kanina pa. I-check natin ang Starlink if magkano. Nasa 24 na K plus na lang siya. Original price niyan nasa 28,000 piso. Order na kayo, yung link nasa description. Then chat nyo ako para makatipid kayo sa pag-activate ng Starlink. Iwas demand surcharge at direct residential na yon. Sure residential slot pa. 3,800 piso ang monthly. Then may direct support pa sa akin in case may issue. O siya, i-click muna ang buy button para mas maka-discount. I-uncheck mo itong electronic protection kasi by default may isang taong warranty ang Starlink. Pagka-uncheck mo, ayun 24 na K plus pesos na lang siya. Then dito sa baba, auto-less na yung coins na na-collect ko. Then itong 1,600 piso na voucher code discount, naka-auto apply na siya. If may ibang voucher code ka dito mo siya makikita dahil mas malaki ang discount na ito. Syempre, ito ang pipiliin natin. As you can see, nakasave tayo nag more than 1,800 pesos. Ano pa hinihintay mo? Check out na. Details in the comment section. In summary guys, okay naman ang Starlink referral program kaso may mga disadvantages akong napansin base sa personal opinion ko. Una, mayroon pa ding 14,000 at 200 piso pa din na demand surcharge kung mag-residential ang friend ko. Ang pricey nun. Mas makakatipid pa din yung friend ko pag nag-order siya sa Lazada. Nasa 26 na K pesos plus lang ang hardware. Then, i-help ko siya makatipid sa activation. If gusto mo makatipid din sa activation, i-message mo lang ako sa FB Messenger ko. Added na yung link sa description. Syempre, yung last matindi. Kung may magsampa ng kaso laban kay Starlink dahil sa pagkakamali o kapabayaan na ginawa mo kaugnay ng serbisyo o produkto nila, ikaw ang magbabayad sa lahat ng gastos na aabutin ni Starlink para ipagtanggol ang sarili nila, kasama na ang anumang babayaran nilang danyos. Kaya yung mga tutorial ko guys, big help niyan sa iba para di sila ma-scam. Kasi yung ibang Starlink users, karamihan non-technical or di binabasa yung terms of service. Kaya bago bumili, mag-due diligence ka muna or mag-research ka muna. Ayun guys, sana malinaw ang explanation ko at nakatulong sa inyo. Comment below if may question kayo. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you on my next video.